Vanessa, her mother, and Rio are eating in silence in front of the table. Walang gustong magsalita o kaya hindi makahanap ng sasabihin. Ang kanyang ina nakaupo sa master's chair na dapat para sa kanyang ama. Nagtataka siya dahil doon tumupo gayong di naman ta umuupo doon kahit wala ang kanyang ama. She knows that, even if she's not living with them. Ganon kamahal ng ina ang kanyang walang kwentang ama. I have decided. Ang kanyang ina na ang bumasag sa katahimikan. Mag-iiwalay kami ng bahay ng inyong ama, but as you said, walang annulment or divorce. You are right. Hindi dapat na magkaroon ng karapatan ng babae niya at ang bastado nilang anak sa yaman ng ama mo. That is for you to take. I don't need his money. Of course not. Malamig na sambit ng kanyang ina. Paano kapag nalaman ng lolo mo ang kalandi ang ginagawa mo? Paano kung tanggalan kanya ng manat itakwil katulad ni Roxy? I don't really care. But I do. Iniusog nito ang plato na ginamit, tanda na hindi nito kakain pa. Pinagsiklop pa nito ang kamay at nangalumbaba paharap sa kanya. As your mother, I care about your future. I care about your share in his wealth. Kasi yan ang magagamit mo kung wala na ako. She chuckled sarcastically. Takot ka ba na maghirap ako? Na kung saan lang ako pulutin, ganun ba? Yes. You know nothing about life without money. Nagibit balikat siya. Course I do. I have Rio. He knows a lot of things even without money. Laki siya sa hirap kaya sa tingin ko, mabubuhay ako kahit walang pera. Bumaling siya sa binata, sa tahimik lang nang umunguya ng karne. She felt a fang on her chest when he did not look at her. At ano ang bubuhay sa inyo? Nangahamong tanong ng kanyang ina. Pagmamahal? Do you actually believe that love can feed your empty and hungry stomach? Do you think love will help you through life? Vanessa, may I remind you that we living in the 21st century. Ano ba talagang big deal sa'yo, ma? My share? My future? My dignity or my virginity? All. Ma, as you've said, we're all living in the 21st century. Malayo na sa kanigasnan mong buhay. Noon, nag-uunahan ng mga kalalakihan kapag nalamang birihin pa ang isang babae. Ngayon, nag-uunahan na kapag nalamang hindi na virgin ang babae. Ma, it's the 21st century, where girls are crying over losing their iPhones rather than losing their pride as a woman. 5% na lang sa mundong matatawag mong birhen. Bakit sila Saiden, si Sarah at si Celeste? Di ba na deflower na sila? Tinakwil ba sila ni Lolo? Because Sarah is the favorite, Saiden is the heir, and Celeste is our face in the family. Kayong dalawa ni Roxy, wala kayong titulo sa lolo ninyo. Hindi siya natinag sa pagtaas ng boses ng ina at matalim nitong titig. Ang bagang nito'y gumagalaw, tanda na ng galit ito sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa dahil pagod na siyang makipagdiskusyon sa kanyang ina. Lalo na kapag inilalabas ito ang mga ganoong usapin sa kanya. She does not want to talk about the damn title on their grandfather. Alam kasi niyang naiinggit lamang ang kanyang ina sa mga pinsan niya. Isa pa, umiinit din ang ulo niya at baka kusan pa sila mapunta ng ina. I think I lost my appetite. Aniya at saka tumayo. Rio, lalabas tayo? Be home at 7. May judge akong papupuntahin dito. She heaved a sigh and nodded. Wala na siyang magagawa pa sa gusto ng kanyang ina. Ang inaalala lamang niya ay ang binata. Baka kasi napipilitan lamang ito sa gusto ng ina. Naglakad siya palabas ng bahay, palabas din ng gate. Hindi niya kinuha ang sasakyan at nilampasan lamang niya ito. Vanessa? Oh! Usal niya na hindi bumabaling sa binata. Patuloy lamang siya sa paglalakad. Saan tayo pupunta? Kahit saan, basta malayo sa bahay. Hindi kaya maligaw tayo? Maraming pasikot-sikot at pareho-parehong bahay na maraming imemorya. Don't worry about it. Di ka mawawala pag akong kasama mo. Hindi na ako mibo ang binata. Patuloy lang sa paglalakad hanggang makarating sila sa playground. They both sat on the colorful swing while watching the kids play. Iba't ibang lahi ng batang nakikita nila at lahat naglalaro ng sama-sama. Sa tingin mo, nagkakaintindihan kaya sila? Tanong niya sa bata habang nakatingin sa isang Chino na babae at Amerikanang lalaki. Iba ang lengguaheng ginagamit nila. Malamang, sagot naman ng binata. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Alam mo ang ibig kong sabihin? Nabasa ko sa mga libro ninyo. Ah, mabilis ka palang matuto. Ako pa. Buong pagmamalaking ani ng binata. You are beautiful. Galing na. She joke punched him in the arm. Nakaka-English ka na. Improvement. Congrats. Rhea just chuckled. Salamat.
Ang sarap pala sa pakiramdam na may natututunan, no? Mga bagay na hindi mo alam. Nalalaman mo sa isang libro lang. Salamat at hinayaan mo akong pumasok sa salid na yon. Welcome. Nat? Sabay silang napalingon sa nagsalita. It was Sidon who is carrying her second baby boy. Nabalitaan niya kasing nanganak na ito at hindi man lamang siya nakadalaw. Tumayo siya upang makipagbeso sa pinsan. Hi, Tori. Nice to see you here. She is not actually pleased to see her. Hindi kasi sila close kaya pakiramdam niya magiging awkward silang pareho. But Sidon is always Sidon. She can turn the awkward into normal thing. Yeah, pinasyal ko si Cyrus. Nagtatampo na ang panganay ko eh. Since I gave birth to Clyde, medyo nawalan na ako ng time sa kanya. Pareho silang napatingin sa batang may katulong na mga bata. Parang ngayon lang nakalabas. Sobrang excited. Ngumiti lamang siya. Si Klaus, nasaan? He got so busy. Simula nung nanganak ako, siya na ang pumalit sa akin. She and Klaus haven't been in good terms. Nalala niyo pa nang huli silang mag-usap, muntik na siyang itong ipasipa sa kabayo niya. She actually hate her family. Ah, okay. Yun na lang ang nasabi niya. Who's with you? Tanong ni Sidon habang nakatingin kay Rio. Si Rio. Pakilala niya. Boyfriend mo? No, fiancé. Yeah, that's right. Kung plano ng kanyang inang ipakasal sila mamaya, she should start introducing him as her fiancé. She hopes that it's fine with Rio. Naging malapad ang ngiti ni Sidon habang palipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Bagay kayo. What country are you? Tanong nito sa binata. Pilipino lang ako. Really? Sidon's eyes widened in disbelief. You seemed foreign to me. Your eyes are light brown. Your nose is straight. You are tall. You have a Quit describing him, will you? Pinanlakihan niya ng mata ang pinsan. May asawa ka na, Tori? Sidon was taken aback pero sumilay ang ngisi sa mga labi ng kapatid. Oh, sorry. Stop being such a jealous girlfriend. We are not. I mean, yeah, I am jealous. Tumawid siya ng tayot saka lumapit kay Rio at nang aangking pinupulot niya ang kamay, she did not do it on purpose. Maging siya'y nagulat din sa ginawa niya. I should stop then. Natatawang ani Sidon. Baka makakita ka ng baril at iputok mo sa akin. Get lost then? Sidon smiled. Okay. Sinundan niya ng tingin ang papalayong pinsan bago humarap sa binata. Let's go. Bago ka palapain ang naglalaway ng mga pusa. Lumingon siya sa mga kababaihang naroon sa playground. At kung hindi lang krimen ang pumatay, kanina pa niya yon ginawa. Hinila niya ang binata patungo sa lugar kung saan walang gaanong babae. Hindi mawala ang ngiti ni Rio sa kanyang mga labi habang nakatingin sa magkahawak nilang kamay. Pakiramdam niya ipinagmamalaki siya ni Vanessa sa maraming tao. Hindi iniisip ng dalaga na mahirap at mangmang siya. Hindi na siya nakakaramdam ng kahit anong hiya kapag gano'n ang trato sa kanya ng dalaga. Nakakaramdam siya ng kapanatagan sa puso. I shouldn't have brought you here, ani ng dalaga. Madaming babaeng naglalaway sa'yo. Mga aso lang? Natatawang aniya. Yeah, alam mo yung mga asong baliw? Ganon. Natawa na rin ang dalaga. Binitawan siya nito at saka umupo sa bench. Tumabi siya sa dalaga. Nagsiselos ka ba? Di oh. Umarap ito sa kanya. Halatang dispensado sa sarili. Gusto niyang matawa dahil kahit na ano pa ang tago ni Vanessa sa emosyon ay nakikita at nababasa niya. Nagsiselos nga ang dalaga. Ano kasi, alam mo, syempre, hindi ka pamilyar sa mga babae dito. Baka kasi pinagsamantalahan nila ang kainosentehan mo dahil probinsyana ka? Kagaya ng pananamantala mo sa akin? Nagulat ito. Hindi kita pinagsamantalahan. Muli, depensa ng dalaga. Ngayon halatang galit na ito sa kanya. I should be the one. I am a woman. Ano? Sabi ko hindi kita pinagsasamantalahan. Napaatras at napamaang siya sa pagsigaw nito. Bakit ka sumisigaw? Malayo bang kausap mo? Kumalokip-kip na tumayo ang dalaga at hindi na siya hinarap. Let us go somewhere else. Ha? Tara! Tumayo na rin siya at sinundan ito na maglakad. Tahimik silang dalawang naglakad at di malamang nag-uusap. Ilang bahay na rin ang naraanan nila pero walang nagtangka na magsalita. Pinakikiramdaman kasi niya ang dalaga. Hindi pa rin kasi niya makalimutan ang nangyari kanina sa tahanan ng mga ito na nangyari sa kanila sa banyo nito.
Kakaiba kasi ang naramdaman niyang pag-uugali nito, na para bang meron tong dalawang katauhan o paiba-iba ang pag-uugali. Natatakot siyang kapag magsalita siya baka may masabi siya na hindi nito magustuhan at baka bigla itong maghanap ng mga bagay na maipupukpok sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya. Ang lalim ng buntong hininga mo May problema ba? Tanong sa kanya ng dalaga. Ngayon nakangiti na to ngulit nababasahan niya ng pagkabahala ang mga mata nito. Ayaw mo ba akong kasama? Naboboard ka ba dahil hindi akong babae inaakala mo? I mean, your ideal type of girl? Alam pong hindi kita naiintindihan. It doesn't matter. Nito? Mas maganda na hindi mo ako maintindihan dahil baka kapag naintindihan mo ko, masaktan lang ako sa isasagot mo. Bakit ka naman masasaktan? Wala lang. Baka lang. Siguro lang. Ewan. Nalilito ka? Tanong niya sa dalaga. Umiling ito at nagangat ang tingin sa kanya. Natatakot ako. Saan? Huminto to sa paglalakad at tumarap sa kanya. Ganon din ang kanyang ginawa. Ngayon magkaharap na nga silang dalawa. Because I don't want another heartbreak. I don't want to see myself aching. And as much as I am afraid for heartbreak, I'm afraid that I might call you physically. Magtagalog ka. Napabuntong hininga ang dalaga. Siguro kapag lumaki ka sa tunay mong lumaki kang alam ang salitang Ingles, maintindihan mo ko. Laki akong marangyang pamilya at hinasa sa Ingles kaya't mahirap para sa akin na hindi samahan ng aking salita ng Ingles. Pero wag mo namang lahatin. Angil niya. Natawa na mahina ang dalaga. Siguro kung mag-asawa tayo, baka palagi tayong nag-aaway. Natigilan siya. Mag-asawa? Nakalimutan mo na agad? Natatawang ani ng dalaga. Kaya nga tayo lumabas, diba? Kasi binigla tayo ng mommy ko? Oo nga pala. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nag-iwas siya ng tingin sa dalaga at nagsimula siyang maglakad. Ayaw niya na makita nitong pangamba sa mukha niya. Hindi mo naman kailangan pumayag sa shotgun wedding. Anito na ikinahinto niya sa paglalakad. You can run away if you want. Tulad ng sinabi ko, nabubuhay tayo sa panahong hindi ba tayong kung virgin pang isang babae o hindi na. Sa panahon ngayon, mas iniiyakan ng babae ang nawala nilang cellphone kaysa ang nawala nilang kainosentehan. Hindi siya sumagot at nagpatuloy na sa paglalakad. Ramdam niya ang pagsunod ng dalaga sa kanya at ramdam din niya ang tensyon sa pagitan nila. Muli siyang napabuntong hininga, akmang haharapin niyang dalaga nang may sasakyang huminto sa tapat niya. Inintay niyang magbukas ang pinto at lumabas ang kung sino man. At nang lumabas ito'y pamilyar sa kanya ang lalaki. Si Lemuel iyon. Anong kailangan mo? Tanong niya. Lumampas ang tingin nito sa kanyang likuran. Tumungo to sa likuran pagkatapos binuksan ng pinto ang likurang bahagi ng driver's seat. Naguguluhang nilingon ang dalaga na hindi siya tinapunan ng tingin. Umuwi ka na sa rancho. Akala ko ba sasamahan kita sa isang okasyon? You don't have it. Huwag mo kong Inglesin, Vanessa, ha? Bakit mo ako pinapauwi? Nagsawa ka na ba sa akin? Binalot ng iritasyon ang mukha ng dalaga, ngunit hindi pa rin ito nagawang tingnan. Hindi yun ang dahilan. Sundin mo na lamang kung anong utos ko. Ganyan ka naman palagi Dahil ikaw ang boss, ikaw masusunod. Dahil ako isa lang alalay. Kailangan sumunod. Kahit nagmumukha na akong tanga, kailangan ko pa rin gawin kasi utos mo. Dahil ganun ang sistema ng buhay. Naging malamig ang tingin sa kanya ng dalaga. Sa antas, tayong ang mga walang alam, nasa sadlak at putikan. Kaya kung gusto mong lumamang magkaroon ka ng kaalaman, maging tuso ka. Lagyan mo ng naman ang utak mo. Dahil di kita kayang iharap sa tunay na mundo kung ganyan ka. Iuwi niyo siya sa rancho. Kung gusto niyang umalis doon, ibigay niyo sa kanyang 1 taong sahod niya. Yes, senyorita. Dahil sa galit at labis na sakit na kanyang naramdaman sa mga binitawang salita, hindi niya na to sinundan pa. Nagmarchang naglakad siya papasok sa sasakyan at siya mismo nagsara ng pinto. Di rin niya nilingon pa ang dalaga. Saan tayo, Rio? Sa rancho. Para kunin ang mga gamit ko? Where is Rio? Kunot noong tanong sa kanya ng ina nang pumasok siya ng tahanan na di kasamang binata. Di sa ina ang kanyang mata kundi sa judge na nakaupo sa sofa at nakatingin sa kanya. Bakit may judge? Tanong niya at matalim ang tinging pinukol ng kanyang ina. Are you seriously planning to get us tie? Are you out of your mind? No, you are out of your mind? Kung nag-isip ka ng tama, edi sana hindi ko to gagawin. You know me, Vanessa.
Gusto kong magkaroon ka ng sarili mong desisyon, pero hindi ko sinabi na sagarin mo yon. Now ask me, why am I doing this? Ask yourself. Ma, mistakes happen all the time. You keep on doing mistakes, Vanessa, and I am done with it. No, Ma, I am so done with you. Hindi na ako bata. I am already 25, for Pete's sake. What we did was just normal things in our age. Awayin mo ako kapag ginawa ko yon nung bata pa ako. Huwag kang rumason. It's a fact. Do not shout at me, Vanessa. Halata sa ina ang panggigigil. Nanginginig na to sa galit at nanilisik na mga mata. Kung dragon lamang ito, malamang kanina pa ngang natusta. But she knows her mom better. Her mom can hurt her physically. I am your mother. Nagpakawala siya ng malalim mabuntong hininga para lang pakalmahin ang sarili. Pinikit pa niyang mata at nang makalma na siya, minulat niya na tumitig sa mga mata ng ina. Gusto mo bang maging kagaya mo ko? Natigilan ang kanyang ina. Di na rin niya napigilan pa ang kanyang luha. Masakit para sa kanyang bitawan na isang bagay, lalo na kung mahalaga sa kanya. Ma, Dad was forced to marry you because you were pregnant with me that time. Dad doesn't love you until now, and Rio does not love me, but thank God I am not pregnant. I can save myself now because it's not too late for me. Pero kung ipipilit mo ko sa isang bagay na alam naman nating ako lang ang kakapit, baka hindi ko na maisalba pa ang sarili ko. Lumapit sa kanyang ina at hinaplos nito ang magkabilang pisngi. Awang nakikita niya sa mata nito at hindi niya yun gusto. Ang gusto ko lang magkaroon ka ng buhay na hindi katulad ng akin. I want the best for you and I don't want you to suffer the way I suffered. That's why I'm forcing you to get married because I thought he loves you. Pero kung gagawin ko yon, I might do the worst mistake if ever. I am sorry. Niyakap niya ang kanyang ina. Ayaw niya nang pahabain pa ang usapan nila dahil baka hindi niya nakayanin pa. Sa balikat ng ina niya, ibinuhos lahat ng sakit sa puso niya. Doon niya nilabas ang luha na gusto niyang ilabas kaninang kaharap si Rio. Did you already fall for him? Dahan-dahan siyang tumango. My poor angel. Ani ng ina. Can you undo it? She hoped. Kagad nangunot ang kanyang noo na makita sa bungad dadaan ng bundok ng kanyang aakitin, papunta sa kanyang lugar ang isang pamilyar na lalaki. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. Namumukhaan niya ang lalaki pero hindi niya ito kilala. Meron tong kulay asul na mga mata at matangos din ang ilong. Kulay ginto rin ang buhok kagaya ng kay Vanessa. Tama lang ang kutis nito. I remember you. You're the guy with Nat? Anito sa wikang Ingles. Napaingo siya. Nagpapasalamat dahil sa wakas nakalis na siya sa rancho. Nakakairita na kasi ang mga Ingles ng dalaga. Hanggang dito ba naman Ingles pa rin ang marinig niya? Hindi kita naiintindihan. Never mind. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. May hinahanap akong tao. Matiim ang tingin nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Hindi ko akalaing kamukha mong iyong ama. Man, how someone so high like you end up in a place like here? Lumalim ang gatla ng pagkakakunot ng kanyang noo. Marami nagsasabi na hindi siya kamukha ng kanyang ama o maging ng kanyang ama. Maraming sabi na hindi siya miyembro ng pamilya ng kanyang ama dahil kakaibang itsura niya. Maging siya ay di rin nakikita ang pagkakahawig sa kanyang ama. Kakaiba ang mata niya kumpara sa magulang at kapatid. Kahit pa itim ang buhok, hindi pa rin sapat para masabing isa siya sa pamilya. Mataas ang kanyang ilong at matangkad. Malaki ang pangangatawan. Minsan pa niyang tinanong ang kanyang magulang sa tunay niyang pagkatao, pero palagi na mga tong sinasabi na nanggaling siya sa ina at huwag magkinig sa sinasabi ng iba. Pinagloloko mo ba ako? Asik niya sa lalaki. Sino ka ba? Paulo. I am Paulo Lucero. Anong kailangan mo sa akin? Marami. Ikaw kailangan kita at pabuyang nakapatong sa ulo mo. Pabuya? Isa pagkabigla, hindi agad siya nakakilos. It's nice meeting you, Sir Young Almond de Valdez. Yun ang wika nito at mabilang siyang sinuntok sa sikmura. Dahil doon sinikon nito ang kanyang batok dahilan para magdilim ang paningin niya at makaramdam ng hilo. Dadalhin kita sa tunay mong pamilya. Makisama ka sana sa akin. Di niya maintindihan ang pinagsasabi nito. Ang alam niyang tunay na pamilya nasa itaas ng bundok at malamang hinahanap siya. Doon ba siya nito dadalhin? At sino naman ang pangalang tinutukoy nito? Yung young Sir Almond Valdez? Sinubukan niyang bumangon pero hindi magawa. Nakaluhod siya at dahan-dahan na siyang nawala ng malay. Pamilyar siya sa akin. Dinig niya nang maramdaman at rinig na niya ang paligid niya. Di niya alam kung nasan siya pero ramdam niyang umabante sila at nakahiga siya sa isang upuan. Di niya ibinuka ang mata pero naaninag niyang lalaking nakatitig sa kanya.
Siya yung kasama ni Vanessa noon sa isang party, di ba? Yes. Gusto niya nang bumangon para bigyan ng malakas sa suntok ang pamilyar na nagsalitang lalaki. And he happens to be missing son of Almond III. So, what's the plan? Am I really abducting him? Or was it returning him to his rightful place in family? God, why do I have to be the bad guy? Nahimigan ng iritasyon sa boses nito. You mean, gold digger? Natatawang sambit ng isa pang lalaki. Baka nakakalimutan mo si Vanessa ang binabangga mo. May dahilan kung bakit siya dinala sa rancho. Have you forgotten that she almost ripped off my ears for losing her temper? And she shot us with a grenade launcher. Walang pake kung pinsan niya tayo, na we're taking away someone special to her. Baka di natin alam inihahanda niya ng kabaong na paghihigaan natin. Or, she is preparing to hang us on the cliff and let us starve to death. What's worst, inahasa niya na ang tagang pagpupugot sa atin. That is why we call her dangerous, for a reason. Relax, will you? We are just... Anong we? No, Paolo, you're on your own. Huwag mo kaming idamay sa mga pinaggagawa mo. Bumuntong hininga ang nagangalang Paolo. Okay, fine. Kapag lumapag ang private plane na ito papuntang London, kahit maghiwa-hiwalay na tayo, ako lang bahalang maghatid sa kanya sa Hansford Mansion. Besides, I told the family not to tattle on me. Good luck with that, cousin. Thanks, Red. Sarkasiko nitong tugon. Kahit hindi dumating si Batman, I know I am doing the right thing. For money? Bahala ka sa buhay mo. If ever buhay ka pa, sa Puerto Rico ka pumunta. Ban si Vanessa doon, kaya ligtas ka doon. Ganun ba katakot ang mga to sa dalaga? At bakit naman to papatay dahil lang nadukot siya? Hindi siya importante para dito dahil isa siyang hamak na mahirap. Sinampal mismo sa mukha niya yon ang dalaga. Gising na siya. Kanina pa? Wakey, wakey. Iminulat niya ang kanyang mga mata at ang lalaki nagngangalang Red ang una niyang nakita. Maaliwalas ang mukha. Hi, I am Red. What's your name? Di niya to sinagot at bumangon na lamang. Nilibot ang paningin sa paligid at tumakong tingin sa lalaking nasa uluhan niya kanina. Nakatuon lang to sa librong binabasa. Sa kabilang gilid na may isang lalaki na nakadungaw sa labas ng bintana. Nasaan tayo? Saan mo ko dadalhin? Nasa isang private plane tayo na pag-aari ng pamilya namin, sagot ni Paolo. At dadalhin kita sa mga taong matagal nang naghahanap sa iyo. Sabi mo may pabuya para sa akin? Anong klaseng pabuya yon? Pera. $100 milyong para sa paghanap sa nag-iisang lalaking anak ng pamilya Hansford. At sa tingin mo, ako yon? Well, based on my investigation, yes. Isang lalaki ang nagdala sa iyo sa Pilipinas at ang pamilyang kinilala mo ngayon ang nakapulot sa iyo. Nagtatama lahat ng record mo dito sa England pero ang pagkakaiba nga lang ang record mo sa Pilipinas. Dahil hindi alam ng mga magulang mo kung anong petsa ka pinanganak. Pero dahil sa ID na nakalagay sa bag katabi mo, nalaman nilang ilang taon ka na. Paglalathala nito, pinanganak ka noong 1989 at ngayon, 28 years old ka na. Wow, Paolo, ang habang Tagalog ah. Namamanghang ani Red. Mabuti di umikot ang dila mo. He does not understand English. How is he gonna understand English in England then? Walang emosyong ani ng lalaking may hawak na libro. Makes sense. He grew up in a tribe, ani Paolo. Tayo na lang ang mag-adjust. Malapit na rin naman tayo. Konting tiis na lang makikita mo ng tunay mong pamilya. At huwag ka rin mag-alala sa pamilyang umampon sa'yo. Nakatanggap na rin sila ng paubaya dahil sa pag-aalaga sa'yo. Malamang kaya silang buhayin noon sa loob ng 1 taon. Nakahinga siya ng maluwag. Kahit papano hindi na siya mag-aalala pa para sa kanilang pamilya. After 2 weeks of being out of the ranch, Vanessa finally came home. Sumalubong ang mga trabahador at kasambahay na labi niyang namiss sa nakalipas sa 2 linggo at nagpapasalamat siya dahil hindi napabayaan ng rancho kahit nawala siya. Pagkatapos ng konting kwentuhan, nagtungo siya sa kanyang bahay. Nagpapasalamat siya dahil walang tao roon maliban sa kanya. Makakapagpahinga siya na maayos. Agad niyang inakyat ang ikalawang palapag ng kanyang tahanan tungo sa kanyang silid at humilata sa kanyang kama. Doon niya napansing sobrang bigat at sakit ng kanyang katawan dahil hindi naman siya nakapagpahinga na maayos sa Maynila. Maging ang isip niya hindi rin nakapagpahinga. Iniisip niya ang binata. Speaking of who, where is he? Hindi niya nakita ang sumalubong to sa kanya. It's been a week after what happened between them. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi niya na nakita pa ang binata. Kagad siyang bumangon at nagmadaling bumaba. Bumalik siya sa rancho at hinanap si Mang Tonyo
At kagad naman niya itong nakita na nililinis sa stable kaya naman nilapitan niya ito. Mang Tonyo, kagad na humarap ang matanda. Senyorita, si Rio ho, nasaan? Akala ko ho ba ay alam ninyong umalis siya? Sabi kasi ni Sir Lemuel ibigay namin ng 1 taong sahod sa kanya bilang separation fee. Di naman tumanggi si Rio dahil mukha siyang galit. Bigla kasing nakonsensya. Bakit ba niya nakalimutang nasabihan niya ito na hindi magandang salita? Hindi naman niya yon sinasadya. Ayaw lang naman niya na mas dumalim pa ang nararamdaman niya, kaya niya ito ay tinaboy. Ganoon ho ba? Sige ho, salamat. Pupuntahan mo ba? Ho? Pupuntahan mo ba siya sa lugar nila gaya ng ginawa mo din noon? Good idea. Hindi na siya sinagot ng matanda. Gusto niyang makausap at makahingi rin ng tawad sa binata. Kagad siyang nagtungo sa garahe para kunin ang kotse niya. Na makasakay siya ay binuhay at pinausad niya iyon palabas ng rancho. Dahil sa mabilis ang pagpapatakbo niya at wala rin gaanong sasakyan ang nasa daan, mabilis siyang nakarating sa paanan kung saan daraan paakyat sa silid. Her being so desperate, inakyat niya ang bundok. Wala siyang pakialam kung tirik ang araw o kung nakaramdam siya ng pagod o kahit masugat ang paa niya dahil sa pataliman ng bato. Ang mahalaga makikita at makausap niya ang binata. Hinihingal siyang naglakad paakyat at kung may madaraan ng puno, nagpapahinga ng konti at kapag napawi ang pagod, magsisimula na siyang maglakad papaakyat. Ganon ang ginawa niya hanggang makarating siya sa silid. Agad tinahak ang daan patungo sa tahanan ni Rio at nahinto lamang sa paglalakad na makitang walang tao sa bakuran o kahit sa loob ng tahanan. Nasaan sila? Nilibot ang paningin sa paligid pero wala siyang nakita. Malamang nasa bukid ang mga ito o sa ilog ko sa nangingisda. Hinahanap mo ba si Rio? Isang matanda ang nagtanong sa kanya. Oho, alam niyo ho ba kung nasan sila o kung anong oras sila babalik? Hindi na sila babalik, sagot nito. Ho? Kaagad siyang nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ko alam pero isang araw, nag-alsa balutan silang buong pamilya. Tinanong namin kung saan sila pupunta, pero ang sabi lang nila pupunta sila sa bago nilang buhay. Kasama ho ba si Rio? Hindi ko na siya nakita, iha. Salamat ho. Kagad siyang kumaripas ang takbo paalis sa lugar na yon. Kung nasa man ng binata, hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakikita. Kahit sang lupalop pa ng Pilipinas to magtago, hahanapin niya ito. Sinisiguro niya yon. I will find you, no matter what.